Happy Father's Day, mga tolits! Pero hindi lahat ng tatay ay happy. Oh, bakit? Ano nangyayari na naman? Eto, kasi yung tatay na hihingi ng tulong sa atin ngayon, meron siyang 2 anak, tapos parang albino attached sila at nabubuli sila sa school. Teka, ang albino, alam ko yan yung anak araw. Mali yan na. Dahil ang politically correct term ay people with albinism. People with albinism. Ay, Okay, I stand corrected. Kahit naman ako, no? Pag anak ko ang kinante, talagang lalaban ako. Eh, ano kung iba itsura ng anak ko? Eh, ako din. Sino naman siya? Gusto ko maging tatay. Magpapakasal ako ngayong taon. Nangangarap ako maging tatay. Hindi ko papayagan na kahit na sino mabuli ang magiging anak ko. Correct. Alam mo ba, ganyan din yung tatay ko na susugod talaga yon. Pero totoo yan, mga tatay natin, lahat talaga gagawin para sa pamilya. Tama po yun. So, ngayong gabi po, ay narito si Tatay Edward na hihingi po ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia dahil nga sa kanyang 2 anak. Actually, ang kanyang eldest at ang kanyang youngest, ang children with albinism, na parating nabubuli sa eskwelahan. Narito po siya. Tatay Edward? Tay Edward, Ate Pia, Kuya Alan. Nais ko po sanang humingi ng tulong kung meron po bang batas para sa kagaya ng mga anak ko na albinism na laging nabubuli sa school. Minsan po kasi pag nabubuli yung aking mga anak, ayaw na po nila mag-aral. Pero pinapayuhan ko po sila, Kuya Alan, Ate Pia na huwag nang pansinin. Hayaan na lang, pagdasal nyo na lang, ganun-ganon. At sinasabihan ko rin po yung asawa ko na, puntahan mo na yun kasi pag hindi ako nakatiis, baka sugurin ko na sila. Ilan taon na, Edward, yung mga... Bali po yung aking pong panganay, 16. Yung bunso? 8 years old po. Sa tanong mo, diretsyong sagot, may obligasyon yung school, may obligasyon yung teacher. But just to emphasize, it's not only a problem of the teacher, it's not only a problem of the school, nor the parent. It is society's problem. Yung sitwasyon ng mga anak mo, yung asawa mo ba nagreklamo na? Kasi sabi mo sa asawa mo, pag hindi natigil yan, ako na susugod. So, ibig sabihin, nakapagreklamo na yung asawa mo. Nandito ang asawa. Ano ho ba ang nangyari? Noong time po na sinundo ko po siya sa eskwelahan, nakita ko po yung itsura ng mata niya na namumula. Sinuntok po ako. Bakit ka sinuntok? Anong ginawa mama? Tumatayo po sa blackboard. Hindi ko po makita, ma. Nagsumbong naman po kay teacher eh. Sabi po ni teacher, niya daw po mag-usap na lang daw po kayo ng nanay. Ano nangyari? Nag-usap-usap? Opo, nag-usap po kami nung magulang ng bata. Nandun si teacher, ha? Opo. Tapos? Sabi po nung magulang, bata yan. Hindi natin yan na magkaganyan. Siyempre, biruan. Away bata yan, alam makisali pa tayo. Siyempre, kailangan pag-ayusin na lang. Pero nagpa-sorry-sorry ba sila sa mga bata? Opo. Sabi ko naman doon sa nagsuntok, sabi ko, ba't mo binanatan? Ang dali-dali lang naman sabihin na, Joward, wag kang tumayo, hindi namin makita. Hindi yung agad-agad mong susuntokin. Pero ikaw nagsasabi o pati teacher nagsabi din sa batang yon? Ikaw pa nagpapaliwanag? Opo. Yung teacher hindi nagpapaliwanag? Sabi po nung teacher, sumunod lang po siya. Pagkatapos kung magsalita yung teacher na po sumang-ayo, sabi niya, mali yun ha, huwag mo nang ulitin yun. Gumano lang po siya. Ang school, number 1, may policy. Ang tanong is, ang lahat ba ng schools natin meron? Kasi, syempre, yung mga private schools, yung iba sa kanila, very focus sila sa magantong issues. Klaro talaga yung policy nila. Sa school nyo, ang pag-handle din dapat niyan is may policy din sila. So, syempre, yung teacher mismo kung sino ang teacher na namamahala nung nangyari yon, dapat nandun siya. Pero normally, ang isang school, may committee din sila handling that bullying. The bigger the school, the bigger the committee. Yun ang gusto ko i-clarify. Kasi halimbawa, gulo bata. Di ba, naglalaro sila, nagkatuksuhan, nag-away. Di syempre, patatawag nung teacher, pati mga bata, mga magulang, i-explain. Kasi hindi bullying yon. Di ba? So in that case, di ba, kung ano yung best situation, kung ano rules and regulation nila, they'll try to solve the problem. Iba kapag ka-bullying. Pag bullying, you do not invent the policy right there.
in accordance with the law, with the Anti-Bullying Act of 2013 and may IRR to, may Internal Rules and Regulations, ang sinasabi may Child Protection Committee at meron ng policy in place. So ang gagawin ng teacher is to implement that policy. So the last point I want to make is that we have to know the definition of bullying. Okay, ano ang bullying? Any severe or repeated use by one or more students of a written, verbal, or electronic expression, or a physical act or gesture, or any combination thereof, directed at another student that has an effect of actually or causing or placing the latter in reasonable fear of physical or emotional harm or damage to his property, creating a hostile environment at school for other students, di ba? Infringing on the right of other student at school or materially and substantially disrupting the education process or the orderly operation of school. So, himayin natin, no? Unang-una, Kuya Boy, any severe. So, any, ibig sabihin, kahit isang beses lang. Or it could be repeated use. Repeated use by one or more student, written, verbal. So, halimbawa, pag hindi nakatingin sa teacher, susulat sa, sa blackboard, si ganito, mataba. Whatever, na panunukso, binubuli mo, di ba? So, yun nga, a physical act or gesture or combination thereof, directing another student that has an effect of actually causing or placing the other in reasonable fear of physical or emotional harm or damage or to his property. No? So, ang ibig sabihin po nun, once na yung bata ayaw na pumasok, hindi na safe place ang kanyang school o classroom, yan ay titignan na dapat natin. Nanay Conching, kumusta naman ang inyong bunso ngayon? Sa ngayon po, ganun pa rin po siya, binubuli pa rin po siya, pero sabi ko sa anak ko, pag binubuli ka, tawagin mo si teacher, pag hindi si teacher, sabihin mo sa akin at ako ang sa teacher. Alam mo, Kuya Boy, marami sa mga ginaganyan, no? Kung tama ang patnubay sa kanila and the right opportunity, they become very, very special people who change the world. Yes. Because nga, yung napagdaanan nila na struggle ay napakagrabe. That's why nga, it's a problem of the whole society. Ngayon yung batas po, hindi po to toothless, ha? Hindi po walang kagat itong batas na to. Kung titignan nyo po ang Section 10 ng IRR, ng Anti-Bullying Act, no? Disciplinary measure against bullies, no? Against the bully themselves. Anong pwedeng gawin sa bully? Number 1, basta't proportionate to the act committed. Number 2, written reprimand, community service, suspension, exclusion, or even expulsion if the circumstance warrants such imposition of such penalty, basta't may due process. In addition, the bully can also be required to undergo an intervention program which shall be administered or supervised by the school's Child Protection Committee. Parents of the bully shall be encouraged to join said program. So what do I mean here, no? Alam niyo yung school system natin, nag-uusap yan eh. Okay. So hindi ka naman pwede basta pumunta sa kabilang school na hindi mo dala records ng school. So importante na yung school deals with it. Kung hindi, yung bully, lalo kung hindi tuturuan ng magulang or kung bully din yung magulang, iikot lang yan palipat-lipat. Yung mata ng inyong bunso, kumusta yon? Bali, yung last check-up po niya, hindi po siya pwedeng lagyan ng salamin pa eh. Kasi nung pina-check up, kasi nga po, yung mata niya, pagkakaiba sa panganay ko, nung ipinanganak yung panganay ko sa ospital, may pinatak po silang gamot doon naalalayan ng gamot. At ngayon, ang iyong panganay ay may eyeglasses. Eyeglasses po. Pero yung bunso, yun ang medyo hirap magbasa pag malayo. At doon kadalasan, nabubuli. Tinatawag po siyang CCTV. Umagalaw po kasi mata niya, umiikot-ikot. Yung gitna ng mata niya, hindi po siya nag-i-steady. Nay, nung sinabi mo CCTV, I'm sure yung iba dito na shock, yung iba gusto tumawa. Diba? Okay. What do I mean by that? Kasi nga, very creative ang bata sa pangangalaska. It's really a big problem that we have to deal with. That's why nga sabi ko, if you'd allow them to spend an afternoon with us, gusto ko pakita that they're special. And I really believe that pag alam nila sa kalooban nilang they're special, makikita to ng mga kaklase nila.
But kung doon sila makikinig sa mga iba nilang kaklase na they don't know any better, baka nga yung mga yun, minsan yung pinaka-bully at pinaka-nangangalas ka, minsan malaki din problema ng mga yun. Ha? Totoo yun. Minsan may insecurities din sila and that's how they Kadalasan. deal with it. But I can really foresee, Edward, that what you did today was not only stand up for your 2 children, but tumayo ka para sa mga tatay na di na rin malaman ang gagawin dun sa pangbubuli sa kanilang anak. So, salamat sa inyo ni... Yeah, at maaari siguro matulungan din natin sila ma-refer sa iFoundation. Yes. Dr. Minggita Padilla, Padilla, one di ba? of our best eye doctors. I'm sure they would be pleased to help. Tatay Edward, ikay nagpunta dito because you want to be the best father to your children. Happy Father's Day. Salamat naman po ang magaganap sa ating pagbabalik. 2 guro ang ating pasasalamatan at sila naman po'y magpapasalamat din. Kanino sila magpapasalamat? Paano magpapasalamat? Dito lamang po sa... Matapos makausap ng CIA with PA ang paaralan, tiniyak ng punong guro na maipapatupad ng maayos ang rules and protocols upang maiwasan ang bullying. Sinamahan din ng programa sina Edward at ang kanyang mga anak upang maipatingin sa isang ophthalmologist sa Avila Polytechnic and Diagnostic Center. Maraming salamat kay Dr. Cesar Avila sa libreng check-up at salamin ng mga bata.